Kung may sakit ka sa trapezius, sa pagitan ng balikat at leeg, na matagal, tuloy-tuloy, lumalakas habang lumilipas ang maghapon at paulit-ulit bumabalik. Kahit na minamasahe mo ang sarili mo, nasa tamang lugar ka dahil ituturo ko sa iyo ang 4 na teknik para maibsan ng sakit at isang pang-5 na tuluyang mag-aalis ng sakit sa trapezius. Ituturo ko sa iyo kung ano ang mga susi para malunasan ito at kung bakit mali ang paraan mo ng pagharap sa problema. Para magawa ang mga ehersisyong ito, kakailanganin mo ng bola ng tenis, isang baston, pwede ring gamitin ang hawakan ng walis mo, isang pader at isang bangkito. Napakadali lang ng unang ehersisyo. Sa loob ng katawan, mayroong isang reflex ng pagkontra at pag-relax na kusang nangyayari. Kapag iniigting natin ang kalamnan, halimbawa dito na hinihila ko ang braso papalapit sa akin, ang kalamnan na kabaligtaran ng kilos ay nagre-relax. Kusang nangyayari ang reflex na ito at magagamit natin para ma-relax ang mga trapezius, ang kalamnan na nagtataas ng balikat. Kapag ginawa mo ito, mapapansin mong tumitigas ang kalamnan. Pero ano kaya kung kabaligtaran ng gawin ko? Ibaba ang mga shoulder blade na parang ipinapasok sa likod na bulsa ng pantalon. Napakasimple lang. Kung ihilain ko pababa, magre-relax ang kalamnan na nagtataas ng skapula. Kaya una mong gawin ay pababain ang tensyon ng kalamnan. Bawasan ang iritasyon at pagiging sensitibo ng kalamnan. Nagsisimula ito sa simpleng pag-reset ng postura. Hinihikayat kitang gawin ito ng ilang beses sa maghapon at mapapansin mong halos agad ang ginhawa. Umupo ka na, ang mga braso ay nakapatong sa iyong mga tuhod. Mag-focus ka sa iyong mga balikat. Ibababa natin ang mga ito hanggat maaari para parang dagdag ang distansya ng tainga at balikat. Itataas mo ang ulo mo na para may sinulid na humihila pataas sa kisame. Sa paggawa nito, kumikilos ang mga kalamnan na nagpapababa ng eskapula at mas relax ang trapezius na kalamnan. Hinihikayat kitang subukan ito habang normal ang posisyon mo. Tapos gawin ang kilos ng pagpapababa ng eskapula. Mapapansin mo na mas maluwag ang iyong trapezius. Gagawa tayo ng isang maikling serye ng 10 ulit. Susunod, gagawin natin ang pag-unat, masahe gamit ang baston at bola at sa huli, ang mahalagang ehersisyo ng lakas ng pundasyon na magpapahintulot sa iyong trapezius na kayanin ang mga gawain mo araw-araw. Tumayo ng tuwid, ilagay ang kamay sa tuhod at huminga ng malalim. Habang humihinga ka palabas, ibabang skapula, pumikit at huminga palabas sa bibig. Pansinin mong parang lumalaki ang ulo mo papuntang langit. Mararamdaman mo kung paano nadudulot ito ng malaking pagre-relax sa bahagi ng trapezius. Huminga ka ng malalim. I-relax ang mga skapula. Huminga ng palabas at ibaba ang mga ito na parang gusto mong ipasok sa mga bulsa ng pantalon mo. 2. I-relax ko lahat. Huminga ako ng hangin. Pinapapalabas ko ang hangin sa bibig, ibinababa ko ang mga balikat at tumatayo akong tuwid pataas. Sinusubukan kong itaas ang ulo ko sa kisame. 3. Humihinga ako ng hangin. Bitawan natin. Bumababa ako. Tiningala ko ang kisame, bagsak ang balikat. 4. Gawin na lang 6. Wala nang iba. Para hindi humaba, bitawan na natin. Bumababa tayo. Balikat at talim ng balikat paatras. Ulo, taas. 5. Sige, 4. Bumaba tayo. 3, 4, 5, 4. Napakatigas ng ulo. Hihiwalay ako, tatakas ako, iiwan ko kayo. At 6. Sigurado akong iba na ang pakiramdam ngayon. Simple lang ang ehersisyong ito. Pwede mong ulitin ilang beses sa araw at makakatulong ito sa leeg mo. 2. Pag-unat ang susunod. Klasikong teknik ito para mabawasan ang tensyon at sakit. Relax, hipa ng 3. Relaxin ang mga eskapula. Ginagamit lang ito sa mga siguradong sitwasyon. Ang tensyon ng trapezio ay dapat suportahan ng pagpapalakas na siyang ika-5 ehersisyo na tatalakayin natin sa huli. Para gawin ang pag-unat ng trapezio, halimbawa, kaliwang bahagi, ang gagawin ko ulit ay tatayo ako ng tuwid. Kukunin ko ang kaliwa kong kamay, ilalagay sa likod at ipapasok sa baywang ng pantalon. Ayos ba? Para nakasabit lang ito sa loob, hindi na kailangan ng lakas ng balikat. Ito ay magpipilit na bumaba ang balikat ko pababa. Sunod, ilalapit ko ang tenga ko sa kanang balikat at ipapatong ko ng kaunti ang kamay ko sa ibabaw para lang maramdaman ang pag-unat at tensyon sa kaliwang bahagi ng leeg.
Mula rito, gusto ko mag-eksperimento gamit ang kamay ko, okay? Sa totoo lang, kung iikot mo pa ng kaunti pataas ang ulo mo papunta sa kisame, makakaramdam ka ng ibang sensasyon kumpara kung iikot mo ito pababa. Ang kamay na ito ang gumagabay. Iikot tayo hanggang makahanap ng puntong walang masyadong tensyon. Doon tayo maglalagay at magpapanatili ng puwersa pababa. 6 na beses lang tayong hihinga para manatili ang ritmo. Hihinga ako. Bitawan natin. Napakagaling. Isa, sa bawat pagbitaw ko, sisikapin kong ilayo ang balikat pababa at ilapit sa tainga ang isa kong balikat. Bitawan natin. 2. Bitawan natin. 3. Bitawan natin. Bitawan natin. 4. Huling 2. Bitawan natin. Bitawan natin. 5. Bitawan natin. Bitawan natin. At 6. Magaling. Ibababa ko ang aking kamay. Inalis ko ang kamay ko sa likod. Bumagawa ako ng paikot na galaw at halata ang pagkakaiba ng dalawang gilid. Hindi na natin uulitin ito sa kabila para di humaba ang video. Pareho lang naman ang proseso. Ang pangalawang pag-unat sa set na ito na gusto ko rin ay ang anggulay ng balikat, ang kalamnan na naguugnay sa bahagi ng leeg papunta sa mismong panloob na itaas na anggulo ng balikat. Sa totoo lang, ito yung typical na bahagi kung saan madalas tayong nakakaramdam ng sakit. Para mabawasan ang tensyon, mapabuti ang pagalis ng sakit at mabawasan ang pagiging sensitibo, gagawin natin ang mga sumusunod. Gusto kong ilagay mo ang braso mo sa harap, nakapatong sa tuhod, at itaas mo ang bahaging iyon papunta sa kisame. Sunod, gusto kong ipihit mo ang ulo mo na parang tinitingnan ang kisame sa kanan. At mula rito, muli nating ilalagay ang kamay sa tabi ng ulo at bahagyang itulak pababa. Ngayon, ang pakiramdam ng pag-unat ay nasa likod na bahagi. Hindi na ito kasing tagilid dati, kaya dapat mo na itong maramdaman. Hawakan ulit ang ulo gamit ang kamay at bahagyang igalaw sa pag-ikot. Kapag iniikot ko ng kaunti pa kaliwa, parang mas mahigpit ang pag-unat. Kapag iniikot ko naman pa kanan, mas kaunti ang pagkapit. Sige, kapag nahanap ko ang tamang punto, siguraduhin lang na nakadikit pa rin ang baba sa dibdib para tumaas ang tensyon. Ulitin natin ang 6 na paghinga. Sabay nating gawin ito. Huminga tayo. Bitawan. 1. Oh! At sa bawat pagbitaw mo, gusto kong ibaba mo pa ng kaunti ang ulo mo para maramdaman mo lalo ang pag-unat. 2. Bitawan natin. 3. 4. 5. Huling ulit. Bitawan natin. At 6. Magaling. Sa tuwing babalik tayo sa panimulang posisyon, dahan-dahan lang, kontrolado. Nakita na natin ang dalawang bahagi. Inhibisyon. Ibinababa ang mga skapula, pag-unat, trapezius angular ng skapula. Pwede mo rin itong gawin sa kabilang side. Siyempre. Pupunta naman tayo ngayon sa bahagi ng masahe kung saan gagamitin natin ang dalawang gamit na inirekomenda ko sa iyo kanina. Isang bola at isang baston. Alam ko kilala nyo na ang bola pero ang baston, tiyak magandang sorpresa ito. Kumuha ng baston at alisin ang damit pang itaas para malaya ang leeg. Magtutok tayo sa itaas ng trapezius. Ibig sabihin mula sa batok hanggang sa base ng leeg. Anthony, pakibuksan mo ito dito para mas makita mo ng maayos. At gagamitin natin ang baston na yan para imasahe ang bahaging ito. Kung limitado ang galaw ng iyong mga balikat at nahihirapan kang gawin ang galaw na ito, palagi kang pwedeng humingi ng tulong sa ibang tao. Tingnan mo mabuti, ilalagay ko ang baston sa likod ng ulo ko nang mga kamay ko ay nakadikit dito. Ililihis ko ito parang baston ay halos perpendicular sa lahat ng kalamnan, halos kahilera ng mga kalamnan sa gilid ng leeg ko. Mula rito, gagamitin ko ang daliri ko para itaas baba ang baston na parang rodilyo. Kaunti lang ang galaw ng leeg ko habang minamasahe ito. Ang sarap talaga. Dito mismo, suboccipital na kalamnan.
Bahagya kong iniikot ang ulo ko, yumuyuko pa ako ng kaunti, ibinababa ko ng kaunti ang baston at minamasahe ko ang lahat ng kalamnan sa leeg. Talagang napakaganda, sa totoo lang, napakasarap. Tumatayo ako ng mas tuwid, ibinababa ko palalo. Ang sarap. At pwede kong gawin ito ng ilang sandali. Dito, nararamdaman ko ang mas masakit na bahagi, dito mismo. Minamasahe ko ito ng mas mabagal at mas maliit ang saklaw. Kung gusto kong gawing mas malawak ang galaw, pwede kong igulong hanggang masakop ang buong leeg. Sobrang sarap nito. Medyo masakit kapag natamaan ng masakit na punto. Pero inirerekomenda ko maglaan ng 1 o 2 minuto para trabahuin ang bahaging yan. Dadating ang oras na mapapagod din ang balikat mo. Sa ganong kaso, ang pwede mong gawin ay magpahinga lang. Magandang ehersisyo ito at gusto ko talaga. Para sa may buhok, maaaring mas mahirap. Sa sensitibong balat, pwedeng lagyan ng kaunting langis. Siguradong sulit subukan ito. Napakaganda! Iyan ay para sa itaas na bahagi ng trapezius, isang kalamnan na sumasakop sa gitna at itaas ng iyong likod. Para sa gitna at ibabang bahagi, na siyang mahalaga para sa karamihan sa atin. Bahagi ng gitnang trapezius, bahagi sa pagitan ng scapula at gulugod, ang gagawin natin ay gagamit ng maliit na bola. Iiwan natin ang maliit na bola ron, lalapit tayo at ididiin ang sarili sa pader. Ito ay tutulong hanapin ang masakit na bahagi, lagyan ng presyon at trabahuhin ang mga kalamnan, lalo na ang sensitibong bahagi. Kapag pinisil mo ang puntong yon, maaring makaramdam ka ng sakit na umaabot sa ibang bahagi tulad ng sa kilay o ulo. Normal lang ito. Ang layunin natin ay panatilihin ang presyong iyon, pabayaan mong bumigat ang katawan mo at huminga ng 15 hanggang 30 segundo. Sunod, igalaw natin ng kaunti ang bola, halimbawa, mas pataas. Pabayaan kong bumigat ang katawan ko, magpapahinga ako, hahayaan kong lumubog ang bola sa loob ng aking kalamnan at patuloy akong magtatrabaho. Mahalaga ang suporta ng bola. Medyo mas mababa dito, grabe ang punto. Mahalaga ang suporta ng bola, pati na rin ang pagpapahinga ng katawan. Kung tense ka at ayaw sumandal sa bola, hindi ka makaka-relax at hindi makukuha ang mechanical na epekto sa kalamnan. Kaya hanapin mo ang posisyon kung saan medyo komportable ka at huminga. Hayaan mong lumubog ang iyong katawan sa bola. Ngayon, unti-unting nababawasan ang pagiging sensitibo at takot. Pwede mong trabahuhin ang gitnang trapezius. Ilalapit ko pa ito papaloob. Inaanyayahan kitang maglaan ng 5 to 10 minuto para tuklasin ang mga kalamnan, lalo na ang trapezius, at ilagay ang bola sa iba't ibang bahagi. Sulit ito dahil napakalawak ng lugar. Kahit bahagyang igalaw ang bola, nag-iiba na ang pakiramdam. Ang galing! Nakita natin ang pag-inhibit ng trapezius sa pagbaba ng scapula at pag-unat. Napanood din ang masahe gamit ang baston at bola. Magandang gamit laban sa sakit. Pero may natitira pa tayong pinakamahalaga para sa akin. Ito ay ang kontraksyon, ang pagpapalakas ng trapezius. Kung hindi sapat ang lakas ng trapezius mo para suportahan ng ulo at postura mo, lalo na kung palaging nakayuko, ano ang mangyayari? Magrereklamo ito. At kung palagi mo itong iniinat, nire-relax, anong makukuha natin? Isang masamang siklo kung saan ang trapezius na yan ay nagiging mas flexible, mas mahina at mas hindi kayang suportahan ang ulo mo. Nabubuo ang siklo. Mas maraming sakit, iniinat mo, nagiging flexible, nababawasan ng lakas, mas maraming sakit, paulit-ulit lang. Kaya dapat natin putulin ang siklong yan at simulan palakasin ito, magkaroon ng matitibay na trapezius na susuporta sa ulo mo at sa lahat ng dumarating sa iyo. Sigurado ako na kapag ginawa mo yan, bababa ang sakit ng trapezius mo. Alam nakakatakot, pero ito ang tamang paraan. Sa totoo lang, gaano ka nakatagal nag-stretch at nagmasahe pero walang epekto? Ilang beses ka na bang pumunta sa physical therapist, minasahe ka, at pagkatapos ng 2 linggo ay bumalik ka rin sa dati mong kalagayan? Kasi ang totoo, may pangunahing problema tayo at yon ay ang lakas ng trapesyo na yan. Ayusin natin ang camera na ito at bigyan natin ng laman ang ehersisyo. Kumuha ng papel at bulpen dahil eksakto at konkretong proseso ito na dapat gawin ng sunod-sunod dahil ang kalamnan na ito ay sumasaklaw sa maraming bahagi ng katawan. Una sa lahat, itataas natin ang kaliwang balikat. Diyan natin ginagawa ang halimbawa. Sunod, ilagay mo ang kaliwang balikat paatras. Maganda na ang kontraksyon, siguradong ramdam mo na. Itaas at likod na bahagi.
Sunod, bahagyang ilayo ang ulo paatras, parang titingin sa kisame. Ilapit ang kaliwang tainga sa kaliwang balikat. Hahaha, dito mo na talaga mararamdaman, di ba? Mas matindi na ngayon, sagad na ang trapisyo mo. Gusto ko, ipihit mo na pakanan. Dito, todo na talaga ang kontraksyon. Pagdikitin mo ang mga ngipin mo at idiin mong mabuti ang tainga mo sa balikat. 1, 2, 3, 4, 5, at mag-relax. Kumusta? Sa una, maaring hindi ito tulad ng pag-unat at baka hindi rin ganun kasarap. Ganon talaga. Sa pagpapanatili ng kontraksyon, nakakapasok ang bagong dugo at lumalakas ang kalamnan. Ulitin mo ito ng 10 beses. Sige, subukan mo at tandaan mo ito. Kaliwang balikat pataas, kaliwang balikat paatras, ulo pataas sa kisame, tainga papunta sa balikat, bahagyang pihit sa kanan at pagbikitin ang mga ngipin. 2, 3, 4, 5, mag-relax. 2. Balikat pataas, balikat paatras, tumingin sa kisame, tainga papunta sa balikat, pihit. 1, 2, 3, 4, 5, mag-relax. 3. Pataas. Patras, tumingin sa kisame, tainga sa balikat, pihit ng ulo, kontraksyon dito, napakalakas. 2, 3, 4, 5, at mag-relax. Ngayon, ihambing mo sandali ang kaliwang bahagi at kanang bahagi. Ang laki ng pagkakaiba, di ba? Balikat pataas, balikat paatras, tumingin sa kisame, tainga sa balikat, pihit. 1, 2, 3, 4, 5, at mag-relax. Kalahati na tayo. Sige, 5 pa. Walang kahirap-hirap ito para sa'yo. Balikat pataas, balikat paatras, tumingin sa kisame, tainga papunta sa balikat, pihit. 2, 3, 4, 5, at mag-relax. 6, balikat. Patres. Tenga. Likod. Kisame. Tenga. Ikot. Ang. 6, balikat taas. Balikat paatras, tingin sa kisame, tenga sa balikat, ikot. Ayan. 7. Maaring hindi mo magawa ng eksakto tulad ko, pero subukan mo sa abot ng makakaya mo. Mas mahalaga ang magawa kaysa perpekto. Balikat pataas, balikat paatras, ulo sa kisame, tenga. Gawin ang balikat. Balikat, ikot ulo. 1, 2, 3, 4, at 5. Sa tingin ko, 8 na tayo. 2 huli. Pataas. Patras, tumingin sa kisame. Tenga, ikot. Masakit, balikat. Balikat, patras. Kisame, tainga sa balikat, ikot, at pinipisil ko ng mahigpit, dito, at mga ideya. Kumusta? Pagkatapos ng 10 ulit, mapapansin mo kung ano ang pagkakaiba ng kaliwa at kanang bahagi mo. Ayos, nakita natin ang magandang pag-inhibit at pagbaba ng skapula, pati ang pag-unat at masahe. Nakita na natin ang huling ehersisyo para sa pagpapalakas, na para sa akin ay pundasyon at pinakamahalaga. Gaano kadalas natin ito pwedeng gawin? Sige, simulan sa pag-alis ng sakit, pagbaba ng skapula, pag-unat at masahe. Pwede mo itong ulitin kung gusto mo. Iminumungkahi, kung wag mong abusuhin ang pag-unat, mas bigyang pansin ang pag-inhibit dahil mas kaunti ang negatibong epekto at idagdag kahit 1 beses bawat 2 araw, 2 o 3 set ng 10 ulit ng huling ehersisyo na nakita natin. Gawin natin ito ng ulit pahinga ng paulit-ulit hanggang umabot ng 10 na bumubuo ng 1 set. Pagkatapos ng 1 set, magpahinga. Gawin ang pangalawa, magpahinga ulit pagkatapos ang pangatlo. Sa susunod, pwede ka nang magdagdag ng pang-4. Sa ganitong paraan, dahan-dahan nating napapatibay ang mga hibla ng kalamnan para magkaroon tayo ng abs na parang bakal na hindi na masakit. Salamat sa panonood hanggang dulo. Dito nagtatapos ang video. Kung ayaw mong mapalampas ang alinman sa mga video ko na lingguhang ina-upload ko sa aking YouTube channel, iniimbitahan kitang sumali sa aking newsletter gaya ng dati. I-click lang ang card sa itaas na kanan ng video o mga link sa description o unang komento. Ilagay ang iyong QUIM at rehistrado ka na. Libre ito. Mahigit 200,000 na tayo ng mga taong committed sa kalusugan, ehersisyo at kalidad ng buhay. Linggo-linggo, pinapadala ko sa iyo lahat ng nailatala ko at ang top videos ng buwan. Yun lang. Sana ma-share mo ang video na ito sa mga laging nagrereklamo ng sakit sa trapezius o mapanatili mo ang pag-ehersisyo. Hindi lahat nabubuo agad, kaya bumalik ka minsan-minsan sa channel ko para maalagaan mo ang kalusugan mo.
Salamat at magkita tayo sa susunod na video. Paalam mga kaibigan.